This is the 2018 Subaru XV 2.0 CVT. This is the second generation, also known as the Crosstrek in the US and Canada market. The latest and third generation has just been released last month, and they are now calling it as the Crosstrek globally, including here in the Philippines. So yes, we have a new toy to play with. This has been with me for about 3 weeks now. Ngayon lang ako nag-vlog because I wanted to experience it muna, play with it, drive it, so that I get to know more of the car, and so that I'll be able to provide or share with you more meaningful information. Why Subaru, you might ask? Well, honestly, it was quite random lang. I was looking for a second car na iba ang coding day with my Everest, and this XV caught my attention. If you saw my vlog about the RAV4, sinabi ko doon, yung RAV4 has a special place in my heart. Ang Subaru naman, I have a big curiosity about its technology. Subaru is not very popular among Filipinos. There is a much smaller group of people who own this brand. Diba? Hindi naman siya ganun ka-popular, but I noticed for the past 8 or 10 years, dumadami na yung Subaru dito, especially yung XV na model. Maganda kasi siya, and then yung Forester. What do I know about Subaru? Ang alam ko lang noon ay kalaban siya ng Evo Lancer sa WRC, and that's the WRX model. Meron pa palang ibang models ng Subaru. May Forester, Crosstrek, Outback, may Evoltis, Leborg, etc. Me claiming to be a car enthusiast, I feel parang incomplete for not being familiar with Subaru, diba? So that's why I said I'm very curious about the Subarus. And what better way to know a car than to own one, right? Let's start with the exterior. When it comes to the general design, I like the overall outdoorsy design, okay? Especially yung high ground clearance, which makes it safer for floods and going up and down parking ramps, and then kapag nag-off-road kami when we go camping. So pagdating naman sa plastic claddings, parang at first, hindi ko sure kung nagagandahan ba ako o hindi, kasi parang too much. Diba? Pero over time, habang tinitingnan ko siya, parang nagagandahan na rin ako, kasi considering na it's an added protection, paint and dent protection sa body mo. And since this car nga is being this car is designed to be more an outdoor car, pang off-road, you can expect na may mga bato-bato dyan, may mga objects na pwedeng tumama dito sa mga gilid. And I think this would really be very helpful. Especially, halimbawa kami, nagre-river crossing kami. Minsan when we go camping, hindi maiwasan yung tubig could be as high as here, and may mga mag-splash dyan ng mga lumulutang na mga kung ano-anong object. So, I think within the 3 weeks na I've been using this, parang nasanay na ako, and I think nagugustuhan ko na siya. Okay, pagdating naman sa roof rail, ang nagustuhan ko sa kanya kasi nakaangat siya dito sa roof. Okay? So kapag naglagay ka ng rack, yung clamp na mailalagay niya, may kakabit dito, would be much stronger kasi magigrip niya to. Isa sa mga difficulty, or parang nag-hesitate din ako kabitan yung Everest ng roof rack, kasi yung roof rail ng Everest, nandito lang parang low profile, nakadikit siya dito. So kung kakabitan mo siya ng roof rack, yung clamp niya parang nandito lang nakakapit sa itaas. Unlike ito, pwede mo itong lagyan ng ramp ng clamp na buo, nakakagat siya dyan. So mas matibay. Another thing na napansin ko sa Subaru, well, I don't know, I'm not sure with the other models, pero dito sa Crosstrek or dito sa XV, dala-dalawa lang yung variants niya. So merong base model, which is this one, and then meron siyang yung higher end, yung eyesight kung tawagin. Pag tinignan mo yung front nila, halos wala kang mapapansin na pagkakaiba. The claddings are all the same, the shape of the fog light are the same, even the shape of the headlights are the same, yung grille the same. Unlike sa mga ibang models, di ba? I'm gonna show you later. For example, si Toyota, parang naglabas sila ng Vios na G, tapos may Vios na E, or meron pa bang J ngayon? But just between the G and the E, pag pinagtabi mo, kitang-kita mo agad ang difference, kasi yung E mas maraming mga black parts ng bumper niya. Alam mo agad. Yung G naman, makita mo may mga chrome, tapos may mga body color. So halata mo mas maganda yung G, di ba? Dito sa Subaru, sa XV, yung eyesight tsaka itong base model, hindi mo basta-basta mapapansin yung difference nila. Okay? Let's talk about the headlight. Yung headlight nito, all halogen lang to. Okay? Yung high-end eyesight,
naka-projector LED. Tapos meron siyang DRL. Dito, yung design ng DRL na katumbas ng EyeSight, mukha lang din siyang LED. So pag tinignan mo siya sa umaga, halos mukha lang silang pareho. And even dito sa fog light, pareho sila ng shape, kaya lang ito halogen. So magkakaroon lang ng pagkakaiba pag binuksan mo na yung, pag pinaandar mo na sila, kasi yung EyeSight, ang ilaw, yung DRL yan nandito. Samantalang itong base model, ang DRL niya nandito. So ito yung DRL niya, nandito siya sa fog lamp. Okay? So kung mapapansin mo, medyo mahina lang yung ilaw niya kasi ang purpose nga niya is DRL. There is actually a second bulb here inside, yun yung fog lamp. So okay, ito na ngayon ang fog lamp. So mas malakas na siya, right? Kung napansin nyo, yung ilaw nandito na somewhere dito. Kanina, nung DRL, nandito siya sa baba. I'll bring the camera closer para makita niya. Ayan. So naka-fog lamp siya ngayon. Ito yung maliit na bulb para sa DRL. Nakapatay siya. So naka-fog lamp tayo ngayon. Ayan, naka-DRL na ulit. Andyan yung maliit na bulb. Ang kulit, no? First time ko nakakita ng ganito, no? Yung buong fog lamp, dalawa yung bulb. Okay, silipin naman natin ang engine. Ayan, so para mas maganda ang view. So agad-agad mapapansin nyo, you guys, yung mga viewers natin dyan na medyo technical, may idea sa engine, ang unang-unang mapapansin nyo is, bakit parang alimango siya? Bakit mababa? Diba? Kasi typical na combustion engine, nakatayo dito yung tawag dito, yung mga piston. Pag typically pag 4 cylinders inline, nakahilera sila diyan na 4. Ito, since this is boxer, ito yung tinatawag nilang horizontally opposed. So yung 4 na piston diyan na nakatayo, imbis na nakatayo diyan, nakaganon. Nakaganyan siya. Okay? Kaya pag tumakbo siya, parang dalawang parang 2 pairs of hands na nagsusuntukan. That's why they call it the boxer engine. So yung konting knowledge ko technically pagdating sa mga engine, ang napansin ko lang dito talaga is very easy yung access, yung pagkakadesign nila, very easy ang access sa oil filter. Okay? Tapos yung engine oil filler nandito. Kasi typically, nandito yan sa gitna, di ba? Sa ibabaw ng engine. I would say, disadvantage lang sa kanya, hindi lang maganda sa kanya. Kasi kung magpapalit ka ng spark plug, since yung mga pistons siya nakahiga, yung camshaft niya, nandun din. Kaso nakahiwalay. Nasundan nyo? Typically, pag inline 4, nandito yung ibabaw ng mga piston, nandito yung camshaft, nandiyan na rin yung mga spark plugs. So madali mo lang kunin, hugutin mo lang, and then palitan mo na, mabilisan lang. Ito, nakahiwalay, dalawang spark plugs dito, dalawang spark plugs doon. Ang dami mong tatanggalin. Tatanggalin mo tong air filter box, dudukutin mo dito, ito, tatanggalin mo rin to, ito, tatanggalin mo yung battery, para lang, ang dami mong babaklasin para lang magpalit ng spark plug. Yun lang hindi ko gusto sa design niya. Pero naman, tingnan nyo naman kung gaano kababa yan. Ang baba ng pagkakaupo ng engine. Ang nipis. Kasi yung typical na inline, again, typical na inline 4, vertically, manipis siya horizontally, then pataas. Ito, horizontal, palapad na mababa. And considering na mataas ang ground clearance, Share ko lang tong picture na nakuhanan ko kasi may nakatabi akong Ford Territory and Corolla Cross sa parking, and halos kapareho niya yung ground clearance, although parang mas mataas pa nga tong XV. And then tingnan nyo yung level ng engine bay, yung hood niya, siya ang mas mababa, and that is because of the boxer engine. Ang isang natutuwa ko sa feature niya, with this base model, meron na siyang keyless entry. Okay, so yung susi nandito sa pocket ko, and pag approach ko lang, pag hawak ko dito, automatic mag-unlock na siya. Okay? Tapos pag clinose mo, pipindutin mo lang to. Wala tong physical button na lumulubog, ipe-press mo lang siyang ganyan. Nag-lock na siya. Ang galing, di ba? So again, kung bubuksan ko, ayan, nadedetect niya na suot ko yung, nandito sa akin yung key, pabubuksan ko na. Alright? So nag-research ako ng konti. What actually happens is that etong key mo dito, etong key na to, meron siyang ayan, red. Yung sensor niya nagbabato ng signal on a limited range. I think about a foot lang. Hindi, actually umilaw na siya within this area. Diba? So pag lumapit ka, makikita niya, magkakausap silang dalawa, and then magfa-flash na to. Ibig sabihin na recognize niya, uy, may lumapit, andyan yung susi. Kaya by the time na humawak ka dito, ready na siya mag-unlock.
Yun. So, yan yung technology niya. Okay guys, pagpasensyaan nyo ako kasi alam ko yung keyless entry, matagal ng technology yan. This is actually 2018, di ba? So, pero ako, first time ko lang magkaroon ng car na may keyless entry. Yung Ford Everest, di susi pa yon. So, ang laking tulong nito kasi kapag naka-keyless entry ka, hindi mo na kailangan ilabas yung key. Ako ngayon ko lang talaga na-experience. Alam ko nang may ganitong feature, nababasa ko, napapanood ko kasi nga mahilig tayo sa kotse. Pero iba yung actual na experience, dun mo talaga ma-appreciate. Andito yung susi ko sa Ford Everest. Ayan siya, oh. 2017 yung Ford Everest ko. Matanda lang siya ng 1 year, sabihin na natin. Pero old school pa rin siya at may susi. So, kapag papasok ko sa kotse, oo, may remote, and then isususi ko pa. And habang pag nakapag-park na ako, makita nyo typical sa mga lalaki nakasukbit na ganyan dito, di ba? Anong reason? Kasi kung maraming laman yung pocket mo, tapos kailangan mo yung susi, pag nagkasama-sama yan dyan sa loob, ang hirap dukutin, nagmamadali ka, hirap hanapin kung nasaan na. Then minsan ilalabas mo pa lahat, nasa na yung susi ko. Kaya ang ginagawa namin mga guys, sinasabit na namin dito kasi madaling makuha. Okay? Hindi naman kung minsan parang mayabang ka, nagyayabang ka na may susi ka, may kotse ka. Hindi. It's because para madaling mahugot. Now, with the keyless entry, hindi mo na kailangan isabit yan, tago mo na sa loob mo. Sa loob ng pants mo or kung may nagdadala ka ng bag, sa loob ng bag. And then, very convenient. Okay, bago tayo pumasok sa loob, I'm gonna review the interior. I just want to show you this. Etong curve na to, etong angle na yan, when you step inside, mafe-feel mo. Feel mo yan. Okay? So, let's step in. And, maganda ang interior. Sabihin ko na agad, diretso sa inyo, maganda ang interior. But, before we go to that, yun muna ang ipapakita ko sa inyo. The moment I stepped in here, eto agad mafe-feel mo. Mababa, and then andun. Feel mo siya. Both of them. Okay? It actually reminds me again of the Civic. Kasi yung Civic 2006 FD, siya yung pinakang unang naglabas na parang extended yung, what do you call this? This is the A-pillar. Extended doon. Tapos, parang may konting feeling ng para bang minivan yung dinadrive mo. parang Previa, extended doon yung A-pillar. So, eto, merong konting ganong effect. So, yung materials dito, like etong mga buttons niya, it's shiny, classy tingnan. Ayan, yung mga pindutan. Hindi siya plastic na mukhang mumurahin. Even, lock natin. Even etong door handle niya. Pag hawak mo, it feels firm, solid. Walang wiggle-wiggle. And then, eto, I'm not sure if carbon fiber ba dala to o mukhang carbon fiber lang, pero I like it. And then pagpunta mo pa dito, meron siya mga fake stitching. Ayan, obviously hindi naman totoong stitch yan, pero yung itsura niya parang totoo, and then when you try to feel it, parang totoo din. Malambot to, parang totoong leather. And then meron pa din yan dito. Ayan. Meron din ditong yung carbon fiber. Okay? Maganda. Okay? I think yung Subaru naman is known for its premium interior. Parang Mazda rin. Pero si Mazda iba pa rin mag-design. Parang BMW yon, minimalist. Ito si Subaru or pareho ba siya sa Forester? Can I generalize na si Subaru ganon? No, let me take that back. I'm not gonna say Subaru in general. Kasi hindi pa ako masyadong familiar with all the other models. So let me limit my feedback or my comment dito lang muna sa XV. So yung pagkaka-design dito, a lot of things is going on. Parang ang daming design, ang daming guhit. Tapos eto typical na nandito yung head unit. Tapos nandyan may air vent ng aircon. And then eto rin yung steering wheel and all the buttons. Pag tinignan mo siya, yes, again, maganda, premium ang feeling, pero pag kinumpara mo naman siya sa Mazda CX-5 or CX-30, yun naman, very minimalist, plain and simple, meron lang siya ditong maliit na screen. Parang mas gusto ko yung ganun. Pero ito okay lang din naman. So, adventurous, nagmamatch sa adventurous na look and feel niya. Okay?
So, ito yung X mode button, naka-electronic parking brake na rin siya, and then may hill assist, and then andun yung merong cigarette plug, cigarette yan actually, nilagyan ko lang nito, and then merong USB port and auxiliary port. USB is supposed to be where you're going to plug your phone para sa Apple CarPlay and Android. Kaya lang, yun nga, as I mentioned earlier, hindi gumagana. Ipapaayos ko pa. Okay? Tapos eto, plain and simple, okay na rin. How I wish na ginawa nilang gray or black yung headliner, pero hindi. And then, maganda rin yung design dito. Overall, maganda. I like the interior, honestly. Tapos, ang luwag-luwag sa likod. So, yung headlight niya, may auto, not auto, but na-change mo yung level, napapataas baba mo. So kung masyadong mataas, ma-adjust mo siya dito. And again, since this is just a base model, yung adjustment ng seat is manual, hindi electronic, pati yung forward and backward niya. Yung steering wheel can be adjusted, tilt and telescopic. Punta naman tayo dito sa likod. Ayan. Okay, so ayan yung driving position ko. Hindi ko ginalaw yan. Tignan mo. Ang luwag-luwag. Ang luwag-luwag. Okay? Yan yung driving position ko. Ayan, I changed to the other camera para mas makita nyo. Ayan, so napaka-komportable dito kumupo. Ang luwag-luwag. Ayan. Kaya lang, ang kapalit naman yan, kung anong niluwag dito sa likod, sa second row, binawian ka naman pagdating sa trunk space. Sobrang liit naman dito sa likod. Tara po na tayo sa likod. So, hindi pa to, wala siyang electronic. Hindi electronic yung ingay ng motor. So, hindi electronic yung tailgate niya, okay? So, manual pa siya. Okay? And then, look at that space. Ang liit. Sakto lang yung trolley namin. And then, meron din naman siyang cover. Just like the previous and the new model. Maintain nila yung ganito. Okay? Ayan. Masikip. Sabihin ko na sa inyo, masikip. So, kung kami, family of 4, uwi kami ng probinsya, for example, tapos may mga bagay kami, I'm not gonna bring this car. Hindi kami magkakasya dito. Okay? Kaya siguro, ang gagawin mo, typically, ang ginagawa ng mga naka-Crosstrek, naka-XV, naglalagay sila ng roof rack. Dito ilalagay yung luggage. Pero yung mga Forester, yung Crosstrek na may roof rack, honestly, ang gwapo. Ang gwapo tingnan. Gustong-gusto ko yung forma. Parang European ang dating. Okay, lalo na yung mga low profile lang na roof rack, mababa lang ang pagkakakabit. So, yun lang. Yun nga lang ang disadvantage niya, ang liit ng puwet. Masikip. If I will compare this with the CX-30 and CX-5, sorry napapag-interchange kung CX-30 or CX-3 tsaka yung CX-5. Kasi, pag yung mga nakita ko, kino-compare to sa CX-30 ba o CX-3. Pero, nung may nakatabi ako sa mall na CX-5 ang kasing haba niya ng wheelbase eh. Kaya parang doon ko siya nako-compare. So, meron tayo ditong katabing CX-5. And then, tingnan natin, i-compare natin yung wheelbase. Look at that. So, pareho silang nakasagad dito. Okay, so dito start ng wheelbase. Ito yung likod. And then move forward. Ayan o. Yung wheelbase ng Crosstrek ng XV, para mga half inch to 1 inch longer pa pag tinignan mo against the Mazda CX-5. Although ang alam ko, ang katapat ng CX-V is the CX-3. So, mas mahaba pa pala ng konti. Or sabihin natin pareho, mas malaki ang wheelbase ng XV or ng Crosstrek kumpara sa CX-5. So, kung ang CX-3 is smaller than the CX-5, I'm assuming na
mas malaki patuloy, mas bigger pa ang difference ng wheelbase ng XV sa CX-30 or CX-3 pala. But anyway, as I remember, yung CX-5 ko nga dati, masikip naman sa likod. Okay? Masikip yung likod, pero maluwag-luwag naman yung trunk niya, trunk space niya. Hindi kami yung space ng CX-5, we did not find it to be cramped for the four of us. Parang tama lang. So, kung tatanungin mo ako, mas gusto ko yung pagkaka-distribute ng space, yung pagkaka-design ng space nung CX-5 kumpara dito. Kasi ito, parang medyo nasobrahan naman yung luwag dito sa second row, pero sobrang sikip naman dun sa likod. So, I guess, mas gusto ko kung medyo sinikipan nila dito, tapos niluwag-luwagan pa dun sa likod para makapaglagay pa ng mga gamit. Lalo na kung mag-out of town, magka-camping, maraming bit-bit. Driving this 2018 XV Crosstrek base model 2.0 CVT, the very first thing that I noticed is the fast steering wheel. So when I say fast steering wheel, it means with a slight turn of the steering wheel, the front wheels opens up a little bit more. Okay guys, i-explain ko lang sa inyo kung ano yung steering wheel ratio. It refers to the amount of steering that na ginagawa mo dito sa manibela, and then gaano din ilang degrees ang tinaturn naman ng front wheel. Okay? So, eto kasing Subaru XV, napansin ko low yung steering wheel ratio niya. Pag sinabing low, ibig sabihin konting turn mo lang dito, malaki na ang ita-turn ng gulong. So, just to give you a clearer picture para ma-estimate nyo, isasagad ko siya sa right, okay? So, okay, nakasagad siya ngayon sa right. Andito yung kamay ko, and then tingnan natin how many turns ng steering wheel bago siya sumagad naman sa left. Okay, so nandito yung kamay ko, one full turn, 1, 2, o yun, 2.5 lang. So 2.5, nakasagad na siya ulit sa kaliwa. So ibabalik ko lang siya sa gitna. Ayan. So kayo, napansin nyo ba yung car nyo kung ilang turns left to right, para malaman nyo kung mabilis ba siya or hindi. So compare nyo. So it will allow you for a quicker turn. It takes lesser effort to turn the steering wheel. Okay, eto naman yung sa speed ng steering wheel or steering wheel ratio kung tawagin. So papakita ko lang sa inyo. Sasagad ko sa right. Okay, sagad na yan sa right. So ilalagay ko yung kamay ko dito. Okay, yan ang sagad. Lagay ko sa taas yung kamay ko, and then ita-turn natin. Let's see how many turns it will take bago siya sumagad sa left. Okay? So, oops. 1. Ulit. Sumablay. Okay, ulit. Okay, so 1, 2, 3, and 1/4. Okay? Doon sa Subaru, inabot lang ng 2.5. So, etong Everest, mas mabagal ng konti. Well, not konti, medyo malaki. Okay, dito naman pagdating sa steering wheel ratio. So, pakita ko sa inyo. So, isasagad ko to sa kanan. Okay? Sagad, ayan, sagad. And then, nandito yung kamay ko. Okay? Tingnan natin kung how many turns bago siya sumagad sa kaliwa. Hawakan ko lang mabuti, baka dumulas. Okay, ready? 1, 2, 2 and 3/4. Hindi umabot. Ayan, 2 and 3/4. Okay, so mas mabilis yung Ford Everest 3 and 1/4. Ito 2 and 3/4. Yung Subaru XV is 2.5. So mas mabilis talaga yung Subaru. When it comes to the suspension, it's more on the stiff side. Medyo firm siya, pero hindi naman comfortable. Okay? It actually reminds me of my old Civic, the very first generation of the FD back in 2006. Yun yung naaalala kong feel nito, yung feel ng suspension niya.
Okay? So, just look at that. We just made a 90-degree turn to the right and kakaunti lang yung turn na ginawa ko sa steering wheel. So, with the fast steering wheel and the stiff suspension, overall yung feeling mo driving this car is kinda mafe-feel mo na medyo sporty siya. Now, one thing that I noticed though that I don't really like is the acceleration. So, eto, green tayo. Tatapakan ko. Sorry, I have to say this. Wag mo offend sa akin yung mga Subaru Crosstrek owners dyan because again, I own this car. I can bash my own car, right? Makupad siya. Sabihin ko na sa inyo ng diretsahan, makupad. If I compare this with the ASX, kasi I think yun ang pinaka-close of all the CVT cars or of all the cars that I have driven, the very first one was the ASX. Kung napanood nyo yung vlog ko about that, that was my very first experience driving with a CVT. 2.0 din siya and it's also a crossover. And I think it's fair na yun ang magiging point of comparison ko, right? Now, in terms of acceleration, mas maliksi yun. Mas mabilis, mas agile yun. Pero ang suspension naman nun is much softer kumpara dito. And yung steering speed noon, the steering ratio, is not as fast as this one. I've also tried driving this sa highway and sinubukan ko tong paddle shifters niya. Wala masyadong difference sa acceleration. Yeah, pag nag-step down ka or pag nag-down gear ka, so to speak. Kasi wala naman talaga tong gears, di ba? Kaya nga CVT. So pag nag-minus ka, supposed to be ang expectation mo is to mafe-feel mo yung acceleration. Dito hindi masyado. Parang hindi ko masyadong na-feel na nag-paddle shift ako compared dun sa ASX. Sa ASX, pumipitik, mararamdaman mo. Speaking of paddle shifters, just like any other cars na may paddle shifters, kailangan mo ilagay to sa M, right? Dito. Okay? And then you can do a manual, kunwari manual na pagkakambyo using the stick or the paddle shifters, right? Ang napansin ko lang, hindi mo siya magagamit, yung paddle shifters, you cannot use them until you move this to M. Again, comparing sa ASX, yung ASX, you can use the paddle shifters on the fly. Anytime. Itikin mo to, biglang naka-manual mode ka na. Ang ganda. Sorry Kaya yung vlog ko about the ASX, I titled it as underrated. Underrated talaga yung car na yun. Okay? But don't get me wrong, I'm not saying I don't like this car. Sinasabi ko lang, I'm just being honest with my review. Okay? Sinasabi ko lang. But yeah, you still have the option. It's still nice to have the paddle shifters. Yun nga lang, there is the ASX and probably other car that are designed so that it's much easier or more user-friendly to use the paddle shifters. Okay, so nandito tayo. If you recognize the place, we are in BGC and ayan, magta-turn tayo, 90 degrees turn and konti lang ang niliko ko ng steering wheel. And as we all know, this is a Subaru, it's all-wheel drive. Mafe-feel mo na you will feel, when you make a turn, you will feel the traction of all the four tires. If you've been driving long enough like me, you would be sensitive enough, you would notice the difference. Yung feel driving ng front wheel drive and the rear wheel drive and the all-wheel drive. Mafe-feel mo yung difference. And I guess one of the reasons why nagustuhan ko tong Subaru XV is because medyo na-addict na ako sa all-wheel drive or 4x4. The very first all-wheel drive that I owned, that I experienced driving, was the Mazda CX-5. Na blinag ko rin yun, I'm not sure kung napanood nyo. Yun yung napunta na sa cousin ko kay Berlin. So, na-experience ko, masarap yung safety, yung confidence mo, taking corners and curves at a higher speed, and then kung may madulas na something on the road,
you'd be more secured with an all-wheel drive car. And so after that, after I sold that Mazda CX-5 all-wheel drive, parang hinahanap ko na yung all-wheel drive palagi. So that's why my Ford Everest right now, it's a four-wheel drive. And then eto naman ngayon, this is my third car na all-wheel drive. I know there's a difference between all-wheel drive and 4x4, but just for the context of my topic here, just letting you know that I'm talking about yung car that with four wheels running or connected to the transmission. When it comes to the seats, komportable siya, malambot. As I was saying kanina, yung stiff suspension niya reminds me of the old Civic that I used to have in 2006 FD, pero without the stiff cushions. Ang di ko rin nagustuhan doon sa Civic is stiff na nga yung suspension niya, stiff pa yung upuan. The good thing with this XV, with this Crosstrek 2018 base model is malambot, comfortable yung ano niya, yung foam. And ramdam na ramdam ko yung lumbar support. As I would always mention sa mga ibang cars na nireview ko, pagka nakarating ka na ng mga 40 something, importante na sa yung lumbar support as you know, a good feature sa when choosing a car. So this base model also includes the an Apple CarPlay tapos Android Auto. Kaya lang, unfortunately, hindi gumagana. It's still one of those minor things that I need to get fixed. But just knowing that with the base model meron na siyang ganon is a good thing. Maganda siya, masarap siyang dalhin around the city. Kasi kumpara dun sa Everest, bulky talaga yung Everest. Another thing na na-observe ko in connection with its acceleration, so yun nga, medyo mahina ang acceleration niya. Aside from that, nung bagong kuha ko to, naririnig ko yung fuel knock. Okay, yung iba tinatawag natin na yung tumutope. Okay, so pagtapak mo sa gas, medyo makupad na nga siya. At the same time, may tunog ng engine na tumutope. Okay, so nagbasa-basa ako, and then there was a recommendation that I found, or I actually checked the manual. Ang recommendation nila is at least 95 octane or higher daw. So minimum is 95. So nung nagpa full tank ako nito, after ko ma-consume yung gas that was left when I bought this, malaki naman yung improvement. Ang nilagay ko is Petron XCS ba yun? Basta yung 95 octane. Malaki ang improvement. Okay? Like right now, pagka normal acceleration, normal city drive, nawala yung tunog na yun. Pero pag ito, I don't know kung narinig nyo yon. Pag tinapakan ko, mag-accelerate, maririnig mo yan. So, medyo ano lang, me being used to the Ford Everest 3.2 5-cylinder turbo, yun, pag tinapakan ko yun, parang lumulundag yun eh. Lumulundag yun. Pag galing ka sa ganon, tapos hahawakan ito, mafe-feel mo talaga, oh, yan ang nangyayari, hinaantok ka ba? Parang ganon. Tapos sasabayan pa nung tope na tunog. It doesn't make you feel really very confident na your car is in good condition. So parang magdududa ka, oy, what's wrong with you? Pero based on my research, parang common to sa mga Subaru. Okay? So anyway, this car has been with me for about 3 to 4 weeks pa lang. Marami pa akong kailangang matutunan sa kanya. Like I mentioned, I am very curious with this car. Iba yung technology, boxer engine, all linear, tronic, all-wheel drive. I'm not sure kung 50-50 ba ang distribution ng torque sa front and rear and all that. So iba ang technology niya. Marami pa kami pagsasamahan nito, and marami pa akong ma-discover about this car. Marami pa akong matutunan that I intend to share with you guys. But right now, yun yung mga observations ko. So I guess sa next full tank ko,
baka subukan kong gumamit ng Blaze 100. Baka gumanda-ganda. Pag hindi pa, then probably ganun na lang talaga siya. Okay, mag-U-turn tayo dito kasi I'm gonna show you something. Okay? U-turn tayo dito. Okay, sinadya akong hindi umabot. Magre-reverse ako. Medyo numb ang feel, parang numb yung feeling nung cambio niya, yung shifter niya. Hindi mo masyadong mafe-feel yung gearing that you are nasa reverse ka na. Ayun, no? Parang in between, it can be confusing. So okay lang, madali lang naman kung let's say syempre pag park nasa dulo lang, that's it. Pag magda-drive ka, dulo lang, that's it. So confident ka. Pero kung magmamaniobra ka ng ganito, mag-U-turn ka, tapos it will take you 2 or 3 more or a couple more reverse bago ka, before you can complete your U-turn. Medyo may konting you need to double check kung nasa tamang gear ka kung naka-reverse ka ba or dumiretso ka sa park or naka-neutral ka. Kasi hindi mo masyadong feel yung kung nasaan ka dito. Okay? Yun lang medyo kaya when I do that, I may tendency ako to double check sa dash kung anong naka-indicate dito, kung naka-D ba siya o naka-R. So, yun lang, malit lang naman na bagay pero importante din 'yon. Just to compare, yung Everest ko kasi ganito rin siya, yung diretso lang, and then dito sa left sa may D yung manual. So ganito lang din diretso. Pero in between P, R and neutral and then D, in between those gears, mafe-feel mo yung pagja-jump niya. So medyo firm siya, medyo matigas. Okay? Ito medyo malambot, yes, comfortable. Pero yun nga, medyo numb. Di mo masyadong feel kung nasaan ka na. Doon sa Everest, feel mo kasi medyo matigas. So every time you move, mafe-feel mo na, okay, nag-neutral ako. Tapos pag ganun mo ulit R, kahit hindi ka na tumingin, mafe-feel mo. And the best na na shifting ano ba tawag dito, yung cambio, the best na design para sa akin is the one those from Toyota. Yung nireview natin na RAV4 and Fortuner, alam niyo naman yung sa Toyota, yung tinatawag na gated. Hindi lang siya diretso, yung may parang number 7. From park, i-move mo to the right, tsaka mo ibababa ng R. Tapos may gate ulit siya, hindi mo siya basta mabababa until igagalaw mo ulit para bumaba ka sa neutral. So yun tinatawag nilang gated. Mas gusto ko yun. Oo, medyo mabagay yun kasi nga dami mong pang proseso, pero safe yun. Hindi ka... Okay, so ito yung sinasabi ko dito sa Ford Everest, pag nagkakambyo ka, so from P, right? From P, yan, matigas. Mafe-feel mo na pumasok ka sa R, and then N, and then D. So feel mo ka, hindi ka tumingin, na nagmo-move ka from a gear to gear. Ayan. Dun sa Subaru XV, masyadong malambot. Hindi mo masyadong mafe-feel na tumatawid ka between gears. Okay, so dito naman tayo sa RAV4. Ito yung nireview ko last time. So ito yung ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung sinasabi kong gated. So from P, hindi mo siya basta maibababa. Kailangan mo siyang i-move to the right. Ayan. So very clear na nag-move ka ng gear, 'di ba? And then neutral and then D. 'Di ba? So secured ka. Confident ka. So ayan. From D to neutral, gaganon mo ulit para ka mag-R. Ayan. And then igaganon mo ulit para makapag-P. So yun, very confident ka when you move from one gear to another. Yun. Hindi ka magkakamali. Okay? Kasi 'di ba, mayroong issue nga sa Montero nung before na SUA ba 'yon, sudden unintended acceleration, na I think mostly driver error lang naman, but I don't want to start the topic, baka maging mababash tayo. But anyway, I think ma-prone ka sa pagkakamali ng paglalagay mo ng cambio kapag masyadong malambot yung cambio mo dito. That's all what I wanted to say. So, like I mentioned, this is the base model. Okay? Pero honestly, yung pagkakadesign ng interior, it doesn't feel like it's a base model. And one thing that I can really say na I love about this car, yung NVH niya. Ang baba, tahimik, wala masyadong vibration.
So, aside from, kung hindi mo lang actually titingnan itong fabric upholstery niya, kung naging leather lang to, and all the rest will come together, it would really feel like a very premium car, yung interior niya. Kasi pag tingnan mo to, it's obviously plastic, pero yung itsura and then yung feel, it doesn't really feel very plastic. So, you can enjoy, mag-enjoy ka driving this, yung sporty feeling ng manibela mong mabilis, ayan o, sarap ganun-ganunin. Tapos medyo stiff yung suspension, kasi nga pag stiff ang suspension and when you take corners a little fast, yung stiff suspension na yon will give you a confident handling. Sabayan mo pa ng all-wheel drive niya na mafe-feel mo yung traction ng tires mo on the road. So very confident ka na. So ang ganda ng feeling, sporty and all that. Tapos komportable yung upuan, and then maganda yung support dito. So parang hindi ka masyadong, you're not prone to be thrown out of your seat. Okay? So maganda. Ang downside lang talaga is the acceleration. Parang siya lang ang hindi nag-match eh. So mabilis yung manibela, maganda yung suspension, ang ganda ng traction because of the all-wheel drive. Tapos yun lang, ang medyo hindi sumabay yung acceleration. Medyo kulang talaga, honestly. So, yung pagdadrive mo sa kanya, for the past 3 to 4 weeks that I've been driving this, parang natutunan ko sa kanya, para siyang naka-eco mode ng RAV4. Tapos, yun nga, relax driving ka na nga lang, and then ang tendency mo na lang dito is tapa ka ng konti, and then you stay there. Tapos, hayaan mo na siya mag-accelerate. Bibilis din naman siya quietly and smoothly, in fairness sa kanya. So, I think gano'n naman talaga dinesign yung CVT, di ba, for fuel efficiency. I think yung CVT medyo bata pa yung technology. Just like how many decades ago, I think elementary ako when I started driving, naririnig ko sa daddy ko na bagong labas yung mga automatic transmissions. Ayaw niya kasi ang pangit daw ng response. Pero over time, gumanda ang automatic transmission to the point kakaunti na lang yung mga models ng car na nag-o-offer ng stick shift or ng manual, di ba? But yeah, talking about automatic transmission and itong CVT, parang katulad lang din before when the automatic transmission was introduced and was still further being developed and improved. I'm expecting na itong CVT later on mag-i-improve din ng mag-i-improve. Hopefully maging more responsive din siya. Okay, when it comes to fuel consumption, hindi pa ako gumagawa ng usual kong fuel consumption test, okay? Na I do it manually. So far, dito, according to the computer, pumapalo lang siya ng mga 5.2 kilometers per liter sa city driving. And mind you, meron pang halong konting takbo sa NLEX kasi nung pumunta ako ng Valenzuela and then nung pumunta ako ng Cavite. So may part pa, may mga 10 kilometers, 20 kilometers na tumakbo ng NLEX ng about 80 to 100 kilometers per hour. So yung 5.2 na yon, ibig sabihin hindi pa talaga yun pure city driving. So with the engine displacement being 2.0 and with the size of this car, its weight, I'm estimating based on my experiences with the different cars na nag-fuel test consumption ako. I'm just guessing, I'm just estimating because based on those experiences, I think papalo lang to ng 5 kilometers per liter. And it could even be more worse kapag pwede pang lumala kapag super traffic talaga. Just like nowadays na sobrang traffic na ngayon, na back to school na karamihan, especially next week. May pasok na rin sa Ateneo and Lasal. So mas lumalala ang traffic. So it could probably even go down to 4.8 or 4.5, something like that. So one thing na di ko rin nagustuhan is wala siyang backup camera, di ba? Meron mo siyang matinong screen dito for
For navigation, may Apple CarPlay, may Android Auto. Napakasimple lang naman dagdagan ng backup camera. Bakit hindi pa nila sinabay? Ilang hindi ko maintindihan. Napakalumang technology na ng reverse camera. Halos lahat na ng kotse ngayon merong ganon. But I think yung premium version nito, yung iSight 2018 the second generation, merong backup, may reverse camera, and then meron pa yatang 360. But unfortunately, yung ni-review ko na 2023, the next generation, the all-new Crosstrek 2023, 2023 yun, wala na ring 360 camera, tinanggal nila. So, nagtitipid yata or what? So, yun lang ang complaint ko sa kanya. And then, pwede na rin sana, o sige, sabihin na natin, nagtitipid kayo, ayun yung lagyan ng reverse camera, pakabitan ko na lang sa labas. Pinasilip ko na rin to yung head unit niya. Walang provision for a video input. So, wala talaga, hindi mo mapapakabitan, nakakainis. So, if you have this model, ako kung pipilitin ko, kung gusto kong lagyan ng reverse camera, ang naiisip ko na lang na solution is magkabit dito ng maglagay dito ng yung dashcam na may yung dashcam dito sa rear view mirror na may kasamang reverse backup camera na nagre-record din. Yun na lang gagamitin na pang reverse camera. Kaya lang ayoko nang ganun kasi ang dami nang dinagdag. Parang ako I want my car to be as clean as possible. Yan, pag naglagay ka na nun dito, katulad dito may mga dashcam ako dito. Ang dami ng ang gulo. So, syempre mas maganda pa rin kung stock, 'di ba? Sana para malinis. 'Yun, no. Nalubak tayo doon pero ang ganda ng suspension. So, meron din siyang hill assist control na nagamit ko na rin one time when we went up sa parking dito sa BGC. So, of course, very helpful 'yan. And meron siyang X mode. Kung familiar kayo sa Subaru, yung X mode nila, yun yung parang pang off-road, parang pang crawl. It will help you get out of some sand pag nag-off-road ka, sa mud and all. I think I'll do a separate review about the X mode. For now, normal driving lang muna tayo. Okay, dito sa street na to ng BGC, medyo maluwag ng konti. Pinatay kong aircon, tapos naka-D tayo, tatapakan ko arangkada tayo. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang tagal bago mag 100. Maiiwanan talaga to. Okay, let me summarize my driving experience. So, ang number one lang naman talaga na complaint ko dito is the acceleration. Okay? Makupad talaga siya. Pero pwede na. Hindi naman to pang karera. Overall, the main reason why I bought this is number one, yung all-wheel drive niya. Kasi, like I mentioned kanina, na-appreciate ko na talaga yung after owning two four-wheel drives or all-wheel drive cars, na-appreciate ko yung advantage nila. So, kaya parang ang mga next cars ko, hanggat maaari gusto ko four-wheel drive. So, yun, number one. Number two, yung ground clearance niya. Mas mataas to. Kaya mong lumaban sa konting baha. Okay? Of course, hindi yung sobrang lalim kumpara sa what the Everest can do. Kasi yung Everest can take as much as 800 millimeters of tawag dito, of flood. Ito, hindi naman niya kaya ng ganon. Pero, in comparison to other cars, other crossovers or sedans, mas mataas to. Yung pagiging smaller size niya, that makes it easier to drive this within the city. Yun yung mga major considerations ko, not really the acceleration. Kasi pag nag-camping ka naman, pag nag-off-road ka, you don't need speed. What you need is traction. Okay? So, dun papasok yung all-wheel drive. Okay, so I guess if you're considering this car, you should know that yun yung mga special features nito.
If you are looking for a fast car, mabilis ang acceleration, this is not your choice. If you're looking for a car that can take you off-road, do some adventure, punta sa probinsya, go to some campsites na hindi ka sasayad, then ito yon. Over the past 3 weeks, medyo marami na kaming pinagsama nitong Subaru Crosstrek 2018. Marami akong natutunan tungkol sa kanya. So, in my next content, in my next release, I'll be sharing with you how complicated it is to replace the spark plug, how to clean the MAF sensor, the throttle body, and then how the radiator was replaced along with the thermostat, and then what else? Nag-upgrade na rin ako ng tires, all-terrain. I'm going to share with you the details, the brand and the size and all that. I'm going to review everything. And yeah, so if you like those kinds of content, please do not forget to subscribe and hit that bell notification icon para you'll be notified kapag nilabas ko na yung mga next topics natin. Okay? So, thanks guys for watching. Drive safe. Bye.